Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 16 ng Makiling. Talaga nagkakagulo na nga ang pamilya Lirio dahil nga papatayin nga ni Ma'am Victor, hinostage siya itong si Portia. Ngayon sabi naman ni Franco, magkano ba kailangan mo pag-usapan natin to? Bakit? Franco, mabubuhay ba ng mga pera mo yung anak mong nawala? Ngayon lalapit si Amira para iligtas si Portia. Sabi ni Ma'am Victor, huwag kayong lalapit. Muntik pa niya masaksak si Amira. Ngayon, pinadama niya talaga kung paano rin mawala ng anak. Sasaksakin niya si Portia pero si Portia ng laban. Tinapakan niya yung paa nito tapos dinala rin sa maselang bahagi ng katawan, ngunit malakas si Ma'am Victor at nasaksak nga si Portia. Tumulong naman si Seb ngunit nasuntok siya kaya higa sa sahig at namimilipit. Ngayon wala rin kinaya ang dalawang gwardiya. Hanggang sa nagpalabas na nga ng baril itong si Ma'am Victor at muntikan na nga mabaril itong si Amira dahil humarang siya sa gitna. Ito namang si Rose takot na takot. Nakarinig sila ng putok ng baril. Yun pala si Mang Luis, ang tatay ni Alex ang nagpaputok dahil sa sobrang bilis sa pangyayari. Nagulat din si Amira na akala niya siya na ang nabaril. Ngayon nakita niya harap-harapan na meron ng tama ng baril si Ma'am Victor kaya trauma ang inabot niya. Lumapit agad si Alex para i-comfort siya at bigla na lamang nahiga si Ma'am Victor. Yung mukha naman ni Portia takot na takot din. Daming dugo sa kanyang braso. Sabi naman ni Franco, kayong dalawa, anong ginagawa ninyo? Bakit hinayaan nyo mapahamak ang anak ko at makapasok siya dito? Tanggal na kayo sa trabaho. Ngayon tinawag niya si Mang Luis. Ikaw, lumapit ka dito. Ano pangalan mo? Luis po. Alam mo, maraming salamat dahil niligtas mo ang buhay ng anak ko. Sabi naman ni Mang Luis, kahit sino naman ho, gagawin ho yun. Tungkulin ko po ito at trabaho ko po ito dahil gwardiya ako dito kaya kaya ko po kayo proteksyonan. May sabi naman ni Franco kay Seb, tumayo ka na dyan. Ngayon umiiyak si Portia dahil nga sobrang sakit at kailangan nga nila ng medic. Ngayon, yung sekretary nga ni Franco, binalaan yung mga staff na walang narinig, walang nakita at walang nalaman, di ba? Di kumambibig. Ngayon, sabi naman ni mother nila kay Seb kung okay na ba raw, kinakamusta. At intusan niya yung sekretary nga ni Franco na ipakalat ito sa mga staff, di ba? Ngayon, dumating na nga itong si Ibarola, ama ni Ren. At dumating rin itong si Ren. Nagbigay siya ng concern kay Portia kung okay na ba raw ito. Dahil nga narinig daw niya yung balita kaya pumunta daw agad sila. Ngayon sabi naman ni Dr. Franco, kulang pa yan sa mga dinanas ko. Kapag lumaki ang negosyo, natural maraming may inggit, maraming makakaaway, maraming taong magagalit sa'yo. Ngayon sabi naman ni Portia, Dad, gagawin ko ang lahat kapag nagretiro ka na. Ako mismo magpapalakad ng Nexcelsium. Ako mismo magpapalago nito. 'Di ba? Kailangan daw niyang harapin lahat. Ano pa man 'yan. Kahit anong klase pa mga halimaw 'yan, mga kalaban. Kayang-kayang harapin. Ngayon lumabas na nga tong si Ibarola. Magpinsan saka tong si Franco. Sabi niya, ikaw na ang bahala dun ha. Kinakailangan hindi na to makarating pa sa media o kahit kanino. Sige, pinsan, ako na bahala. Narinig sila ni Ren. Ngayon, nung pag-alis si Doc Franco, nagtanong si Ren, sabi niya, Pa, narinig ko yung pinag-uusapan nyo, sunod-sunod ka na lang ba sa kanya? Sabi naman ng ama niya, ba't ikaw? Inutusan ka rin naman ng mga kaibigan mo Yun lang yun. Pa, pero pag natapos to, pag nakapag-graduate na ako, wala na, iwan ko na sila sa ere. Dami kailangan lang naman ako sa kanila Pa, ikaw tatanungin ko, habang boy ka na lang ba magigisunod na kay Doc Franco? Napikon yung tatay niya, alam mo ikaw, saka ka na magsalita sa akin ng ganyan kapag meron ka na may pagmamalaki. Naintindihan mo? Wala kang karapatan magsabi sa akin ng ganyan. Bakit? Kinabang ka rin naman sa akin Naikinabang ka rin sa pera nila. Kaya magpasalamat ka na lang. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi kita mapag-aaral dito. Sabi niya,
Ngayon talagang umalis na nga itong si Rain dahil nga nasermon na siya ng tatay niya. At ito namang si Amira biglang pumasok. Sabi kasi ni Portia, siguro doon yun lang hindi ako magkakapeklat ha. At anong ginagawa niyan dito? Guard, palabasin mo nga yan, sabihin mo. Bawal pumasok dito yung mga taga-labas. Ma'am Portia, concern lang naman po ako sa inyo. Kamusta na kayo? Pwede ba? Huwag ka na makisalo dito. Sabi niya, business to ng pamilya namin, labas ka na dito kaya umalis ka na. Ngayon, ito yung sekretary ni Franco. Binalaan at pinaalahanan yung mga nagtatrabaho sa kanila. Galit na galit si Franco at kinuwelyohan nga itong sekretary niya. Ngayon, nung lumabas na nga itong si Amira, nakita niya itong si Ibarrola. Talaga ang nagkitang tingin sa kanya. May halong pananamantala at pamamanyak. Kaya nung hindi pa siya nakakalayo, nakita niya si Doc Franco, kinukwelyohan yung sekretary niya. Wala ka talaga silbi. Alam mo, laki-laki ng pinapasahod ko sa'yo, tapos gailang gagawin mo. Dapat yung sahod na binibigay ko sa'yo, bumili ka ng panibagong utak, dalang kitid na utak mo. Di ba sinabi ko na sinabayaran mo mga tao, yung mga empleyado para manahimik? Bakit nakalusot si Victor? Sir, nabayaran naman ho namin lahat eh. Kaso hindi po namin kontrolado ang sitwasyon dahil ang base po ng pangyayari. Wala pong may ginusto nito. Sabi naman ni Amira, grabe sila makapanisi sa mga empleyado nila. Parang pagmamayari na nila ang buhay nito, parang binibili nila. Ngayon, binalaan pa rin ni Alex ang tatay niya. Ano tay? Mananatili pa rin ba kayo dito para maglingkod sa kanila? Tay, hayaan niyo pa bang meron pang panibagong mangyari? Paulit-ulit lang to. Lagi lang meron mangyaring ganito, sabi ng tatay niya. Minsan lang naman yun, hindi na mauulit. Ano hindi na mauulit? Alam mo naman anak na dito ko pinangkukunan yung mga kinikita ko sa mga pangailangan nyo. Sabi naman ni Rose, one stick na Jonah yun na iniwan tayo sa ere. Matapos yung mangyaring bari lang kanina, bigla na nawala, iniwan tayo. Ngayon, ito namang si Amira, kinabukasan, nagtatrabaho. Bigla siya nakatulog sa kalagitnaan ng trabaho niya. Dahil ang dami kasi niyang trabaho, yung kanyang partner, umabsent. Ngayon, naulit lang yung pangyayari na naginip siya, nangarap siya. Naulit lang yung pangyayari sa harapan niya, na namatay nga si Ma'am Victor. Kaya sinisisi niya ang sarili niya, na dapat pala nakinig na siya sa babala ni Ma'am Victor, sinundan niya. Hindi sana napigilan niya at hindi pa sana ito namatay. Kaso namatay kasi. Kaya nangihinayang si Amira dahil meron na naman buhay ang sayang. Umiiyak siya, gusto niya iligtas si Ma'am Victor, ngunit huli na pala. Dahil biglang dumating nga si Makiling, sabi niya, wala kang kasalanan Amira. Huwag naman mong sisihin ang sarili mo. Dahil hindi mo naman ito ginusto. Nakatakda talaga sa kanya na mamatay siya, sabi niya. Nangin si Amira naman, todo pa rin ang pag-iyak dahil nga naawa nga siya sa mga nangyari, di ba? Ngayon, eto na. Bigla na lamang siyang nagising kasi tinatawag na pala siya ng kasamahan niya. Amira, tapos ka na ba? Doon ka naman sa kabilang pwesto. Opo, sige po. Punta na po ako doon. Samantala, mayroong isang customer kong si Alex na nagpapagawa na naman ng sasakyan ilang beses na. Karag-karag na kasing kotse niya kaya kumbaga marami ng sakit. Sumabat si Alex, sabi niya, paano yung sasakyan nyo? Luman-luma na, sakitin na, sabi nung kliyente nila. So, ibig mo sabihin kasalanan ko pa kung ba't naging sasakyan ko. Sabi ng boss niya, Alex, sige na, patuloy mo na itong ginagawa mo. Ako na bahala dito. Ngayon, sobrang bad trip nga ni Alex. Bigla na lamang siya napatawag kay Amira. Sabi niya, Amira, hello. O Alex, ko pala. Break time ka ba? Hindi, mamaya pa akong magbe-break time. Dahil absent kasi yung kasamahan ko, kaya nadagdag yung trabaho ko. Alam mo ba, bad trip ako sa customer namin kanina. Muntik ko na mapatulan eh. Totoo talaga. Kung ano sabi mo, hindi, totoo talaga. Pero narinig ko lang yung boses mo, Amira. Okay na ako. Salamat ha. Kaya naantala yung pag-uusap nila sa telepono dahil nga nakita nga ni Amira na si Oliver meron tinatagong marijuana or uri ito ng droga sa may bag. Kitang-kita niya. May muntikan pa nga siya mahuli kasi dumingon si Oliver sa likod. Kaya sabi ni Amira, Alec, mamaya na lang tayo mag-usap, pwede? Kasi pagpapatuloy ko na ulit yung trabaho ko. Na-curious si Amira kaya lumapit siya. Ngayon, paglapit niya, nakita niya, syempre, kung saan ito nanggaling. Ngayon sabi naman ni Alec, sige, mamaya na lang. Nakangiti na siya, no?
Gawa nga nang na-bad trip siya doon sa customer nila kanina. Ngayon, paglapit nga ni Amira, nakita niya Office of the President. Doon nang galing si Oliver. Ngayon eto, napasin ni Oliver na tahimik itong si Seb. Problematic dahil nga sa nangyari. Sabi naman ni Oliver, alam mo, meron ako ditong pampakalma eh. Matibay to. Effective, super. Sige na, subukan mo na pre. Sabi naman ni Seb. Oo nga, sige, kailangan ko to eh. Kailangan ko to. Sabi niya. At nagpasalamat siya. Kaya naman paglabas nila, nakabangga niya yung janitor. Kaso, yung isang droga, hindi na isuksok ni Oliver sa bag niya. Kaya nahulog ito. Kaya ito yung dahilan kung bakit nakita ng janitor yung nahulog na droga sa sahig ng main CR. Kaya napakatutukan natin bukas mga kapuso. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaaring makahingi ako sa inyo subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso and God bless us all.